Okay, magandang araw mga lods. So, may nagtatanong sa atin kung meron bang mga ah, apps or yung makatulong para sa mga solar DIYers. So, kahit hindi solar DIYers, yung mga taong gustong magpa-install ng solar pero hindi nila alam kung magkano yung magagasto. Kasi maraming gustong pa-solar pero hindi nila alam kung magkano ba talaga ang magagasto ng pagso-solar o kung kaya ba sa budget o hindi ba kaya sa budget. So, meron tayong mga lods, meron tayong apps dyan. Yung tinatawag na Solar Panda na apps. So, try natin yung Solar Panda. At hanapin natin yung Solar Panda. So, okay. Antay tayo. Mag-load yung yung Chrome natin. Yun, ng Chrome. Then, Solar Panda. Type natin Solar Panda. Solar Panda. Yan. Then, okay. Click Solar Panda. And then, yan. Lalabas yung yung website ng Solar Panda. So, sabihin na natin may monthly bill ka na 8,500. So, medyo mataas-taas na rin yun mga lods. So, kailangan mo na talagang mag-solar. Kaya naisipan mo mag-solar pero wala kang alam. O kung DIYers ka man, di mo pa alam kung magkano talaga yung aabutin ng budget mo. So, yun lang. 8,500 then click calculate. Matic yan. 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 Matic siyang mag-calculate. 2,888 pesos yung magagasto mo. Yung posibilidad na magagasto mo sa solar. So, ano pa yan gamit pa yan. Materialis pa yan. So, yung panel natin is aabutin ng 60,000. 60,000 and then yung hybrid inverter is 17. So, siguro pinakamura na to na hybrid inverter. So, maghanap tayo. Mamaya may i-recommend naman si Solar Panda na magagandang inverter. Magre-recommend din to. And then wires nasa 7,595 and then breakers nasa 1,800, almost 2,000. Then railings 24,602. Okay. And then miscellaneous is nasa 14,000. Yun, kabuuhan dyan is 288,735 pesos. So, ito yun. Ano ba ang pwedeng patakbuhin yan sa ganyang solar setup? So, pwedeng refrigerator, laptop, monitor, and then LED lights, whole area sa bahay mo, and then electric fan. Yun, 16 inches, pwede. LED lights, smart TV, LED smart TV. Yun. And then rice cooker, standard na mga household, washing machine, yun. And then yung medyo mabibigat, yung microwave oven, nasa 900 watts. And then electric iron is nasa 1,000 watts. Excuse. Kadalasan yan nasa 1,000 to 1,200. And then electric kettle, nasa 1,500 to 1,800 yan. So, binigyan tayo ni Solar Panda ng GA Solar. 8 pieces na 680 watts. Nasa 7,000 yung per piece na ang bawat isa. And then 5,400 watts array, posibilidad na ma-harvest. So, yun. And then, aabot ng 60,560. So, sa Pony Energy naman, ang battery natin. Pero may mga optional man dyan, yung malalaking battery. Pero kung gusto mong medyo makatipid-tipid, pwede na rin to. Sa Pony Energy, 5 pieces na 48 volts.
100 AH. So, totally, nasa 48 volts, 500 AH yung baterya na ano, sabihin na natin ini-recommend ni Solar Panda para sa setup mo. Para yung setup mo, makapag-harvest or makapag-less sa budget mo from 90 to 100% pa siguro. 90 to 100% ang madidak sa bill mo or maless sa bill mo. And then, value pick, yun na nga ang sinabi ko na medyo mumurahin kasi 17,000. Value pick ECG 48 volts, 6,200 watts, 120 ampere na hybrid inverter. Pero kung gusto ka namang mas matibay-tibay, yung kadalasang ginagamit ngayon at saka may budget ka, pwede itong DE. So kung ECG, yan ang presyo natin. 288,000. So pag ginamit mo itong DE 48 volts 6 kilowatt. So use this estimate. So madagdagan yung budget mo. Yan nagiging 318,955,000. And then kung gusto mo pwede kang bumili sa Lazada at saka Shopee. Matic siya. Pag click mo, matic mag-open ng ibang tab. Yan matic ang i-link sa Shopee. O kaya ay Lazada. Yan Yun ang kagandahan sa Solar Panda. Kasi hindi ka na papahirapan. Pinamadali yung mo. And then ito yung solar panel. And then show recommended. Ayan. JE Solar. Yan DE 48,000. And then battery, pwede ka mag-change ng battery din. Yun is RNA 280. So bibili ka yan ng 2 pieces. Sabihin na natin, yan gusto ko may budget ako. Mataas yung budget ko. Select lang. Yung battery mo. 2 pieces na is RNA na 48 volts and then 200 AH. Yan. Then sa mga wires, panel to controller, yun. Hindi ka na malilito kasi nilagyan na dito ng number 4 EWG. Siguro mas maganda to pag mga silicone. And then sa controller to battery is number 1 AWG. Okay, yan. And then inverter to load, nasa 14 AWG. Mas maganda kung mas lakihan mo pa to. Siguro mas gusto ko dito is 12 or 10. Inverter to load para mas maganda. Or kahit 10 na lang. Mas maganda or 12. Pwede. Siguro at least 14 AWG. And then breakers, yan panel to controller, yan 80 ampere and then DC. Yan controller battery 150. And then inverter to load 20A lang. 20A aabot na yan ng 5,000 watts. Pwede namang 30A. Kung ako pwede naman tong 30A. Okay lang naman. And then sa railings yan 16 pieces na railings. Yan, mid clamp 14 pieces, end clamp is 4 pieces, and then L-foot is 32. Kasi gumamit tayo ng recommended ni Solar Panda is 1.2. Tag 1,200 yung bawat isa. Yung 2.4, medyo mahal din yun. 2,000 mahigit yung isa. So, ito yung recommended ni Solar Panda. Ni-recommend. Para hindi ka na mahirapan na kung anong yung nilagay ni Solar Panda dyan, mas maganda kung yun na lang. Sa miscellaneous naman, optional to, ATS, PV isolator, AC isolator, saka DC isolator switch. Pero sa akin, mas maganda kung may ATS. Kasi kahit hybrid ka, kung mag-maintenance, pwedeng mag-ATS. Halimbawa, nasira yung yung inverter mo. So, yung ATS, matik siyang mag-reroute. So, PV isolator, mas maganda to, lalo na sa DC. Pag medyo, sabihin na lang natin, marami na yung panel mo, so marami na rin isiniseries, so mataas na yung voltahe. Mas maganda kung may isolator. Kasi kung simpleng breaker, minsan dyan nasusunog. Kaya, PV isolator, much better. And then AC isolator, saka lagyan mo rin ng DC switch. Yan. Tsaka may
Si Solar Panda, bigyan ka pa niya ng diagram. Yan panel 1, 600. Yun, naka-series. Series lahat. Okay. Kayang-kaya naman ng hybrid inverter. Yan. Series lang yan. And then, battery. Since yung SRNE yung pinili natin, dalawang battery. Isineres din. Yun. And then, load. Yan. Ang technical, hindi na siguro ilagay ni Solar Panda. Ikaw na yung mag-search dyan sa mga technical na mga part kung paano i-set up yung inverter hybrid. Dapat may alam ka rin kasi di naman pwedeng ilagay din ni Solar Panda. So, prices per kilowatt, your blended rate from Bell helps estimate saving 14.3 kilowatt hour. Yun, monthly bill is 8,000. So, advanced option, click natin yung advanced option. Yun, party cloudy. So, 4 hours of harvest, maximum na 4 hours para punuin yung mga battery natin. Yun. Mas maganda kung liitan natin to para dumami yung panel. No? Yun, LiFePO4 battery. Yun. Yun ang mga option na. Maganda rin to si Solar Panda. Kasi nilalagay niya yung halos lahat ng detalye na kailangan mo. Makikita mo talaga dito ni Solar Panda. And then halimbawa sabihin na lang nating need ka ng quotation. Yan. Click mo lang yung quotation. Yun Click natin yung quotation. Maglo-load yan. And then, dito sa baba pala, total natin is 324,666. And then, may ROI siya. 3 years and 2 months yung return of investment niya. Yun. Yun ang kagandahan. Yan. Mag-download ata. Nag-download ba? Cancel. Download PDF. Copy materials. Download PDF. Try natin. Tingnan yung PDF. May list dyan. Yan Yun. Yun ang kagandahan ni Solar Panda. Yan. 6 kilowatt, 48 volts. And then, expected monthly savings is 8,500. Yun. Daily production is 21 watt hour. Okay. And then, ROI of 3 years and 2 months. So, annual savings is nasa 102,000. Yan. Pero yung magasto mo rin is 324. So, kung meron ka namang mahiraman ng pera, so maganda na to. Kasi after 3 years or 4 years, so hindi ka na mamproblema. Mamproblema sa kuryente mo. Kasi yung mag-monthly ka ng 8,000 sa isang taon yan, ang laki na yan. So 100 na yan, 100,000 na rin yan. So yun ang kagandahan kung naka-solar ka. Sa amin 5 years na kami nag-solar. So malaki-laki na rin na tipid. Yan may link pa. Yun ang kagandahan ni Solar Panda. Okay, yun mga lods. So, maraming salamat sa pagpanood. Kung umabot man kayo sa puntong ito mga lods, so, paki-like naman ang video natin at saka makahingi ako ng subscribe. At saka, pakipindot na rin yung notification bell para always updated. Sana yung pinakita natin nakakatulong sa inyo. Maraming salamat mga lods. Bye-bye. Thanks for watching.